Sinampahan ang reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta sa Ombudsman dahil sa pagtanggap umano ng regalong 75 million pesos. Ang sabi ng mga investigador ng Ombudsman, masyadong malaki ang halagang tinanggap ng nooy kongresistang si Marcoleta para isiping walang hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Nakatutok si Joseph Moro. Dati ng issue kay Senador Rodante Marcoleta ang pagtanggap niya ng pera mula sa 3 donor noong isang taon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenses. Lusot siya sa Commission on Elections dahil nabago na raw ang batas at hindi na raw ito isang election offense. Ang katwiran pa ni Marcoleta, natanggap niya ang pera bago pa ang simula ng campaign period. Pero ngayon, basehan na ito ng isang criminal complaint. Ang isyong yan ng pagtanggap ni Senador Marcoleta ng milyong-milyong pera ang nakitang basehan ng Ombudsman para sa reklamong plunder. Sa order na eksklusibong nakuha ng GMA News mula sa isang source, pinasasagot ng Ombudsman si Marcoleta sa reklamong inihain ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman. Sa investigasyon kasi nito, nakitang habang nakaupo bilang kongresista, tumanggap si Marcoleta ng 75 million pesos noong January 2025. Batay ito sa pag-amin mismo ni Marcoleta sa investigasyon noon ng COMELEC. Lumabas din ito sa donors tax returns na isinumite ni Marcoleta sa COMELEC. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang cash sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, kahit daw hindi election offense, ang pagtanggap niya ng pera maaaring mauwi pa rin sa pananagutang kriminal at administratibo. Plunder daw na may tuturing ang sunod-sunod na pagtanggap ng pera ni nooy Congressman Marcoleta na umabot sa 75 million pesos sa ilalim ng Republic Act No. 7080. Sa laki daw ng halagang 75 million pesos, hindi na raw ito may tuturing na ordinaryong kagandahang loob kundi korupsyon na para makakuha ng pawor mula kay Marcoleta. Hindi rin daw dapat ito itinuturing na normal para sa mga pampublikong opisyal porket walang sinabing hinihinging kapalit. 3 tao ang pinanggalingan ng pera, 30 million mula kay dating Congressman Mike Defensor, 25 million pesos mula sa isang Joseph Espiritu at 20 million pesos naman galing sa isang Aristotle Baluyot. Dawit din ang 3 sa reklamo. Sabi sa reklamo, sila ay mga co-conspirator o kasabwat dahil nagkuntsabahan sila sa paglilihim ng tunay na dahilan para sa cash gift. Bukod sa reklamong plunder, pinakakasuhan din ang 4 ng paglabag ng Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Si Marcoleta pinakakasuhan din ng indirect bribery. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Marcoleta, Espiritu at Baluyot. Tingin naman ni Defensor, pilit ang kaso. Doon naman sa amin, hindi ko rin alam kung ano yung basis kasi how can it be plunder when there was no government funds involved. Okay. Walang government transaction on anything. Okay. So hindi ko talaga makita. Being a lawyer, he should know that kasi yung indirect bribery, hindi kailangang may kapalit eh. Basta tumanggap ka ng gift, no? By reason of your office, that's indirect bribery. Eh, ang liwaliwanag yun sa kanya, admission against interest nga yung ginawa niya. Kasi inimpasas niya pa na binigyan siya, tinanggap niya, congressman siya noon, at hindi pa siya kandidato. Oh, di hindi contribution, hindi pa siya kandidato eh. So binigay yon, being a congressman, parang daw may utang na loob. Siya pa umamin eh, na para may utang na loob siya sa mga nagbigay sa kanya. Ang isa pa natuklasan, hindi ko na nga lang sinama sa privilege speech. Pwede ko sabihin ngayon eh, afterthought, alam mo, niremedyohan niya yung kanyang defense sa COMELEC, ano? Nag-file siya ng counter affidavit. Ang aking information doon nga, nagremedyo siya eh. Kumuha siya ng isang tao na di umano, para lang ma-justify yung sose na mayroon siyang contributor. Na nagbigay ng, I think, 30 million, January. Again, hindi niya alam siguro yung batas na within 30 days, kailangan bayaran yung tax. May donor's tax yan eh. Tax. Alam mo kung kailan siya nagbayad? December. Pero, ano yun? Pero may mga surcharges, may mga penalties. So, afterthought, nagremedyo siya dahil nga ipit siya doon sa kanyang SOSI problem o SOSI case sa violation ng Omnibus Election Code. Kakilala niya, kaibigan niya yung kaibigan niya nga yung kunwari, donor niya eh.
Pero para sa purposes ng tigapakinig natin, indirect bribery is a crime punishable by more than 6 years, di ba? Oo, sa Senator? maximum 'yon, ha. Hindi yan sa 6 years yan, parang doon yan sa bandang papunta 6 years. Kasi 6 months or 6 months and 1 day to 6 years yan eh. Pero sa maximum period yan na pinaparusahan yung indirect bribery. Kaya may tulog talaga siya doon eh kasi isa nakakaintindi eh. Ano pa ba yung element na kailangan mo doon para i-prove mo yun? Pero so si Comelec Chairman Garcia given his reason, I think only today if not last night, because his reason for the delay daw dun sa decision ng Comelec dun sa kaso ni Marcoleta. I'm not sure if you read it. I just found it a bit confusing. I don't know, I don't know if you've seen it and if you agree with it. It's complicated daw. It's become complicated legally. Iba yung information ko eh. Ang information ko, may pressure sa mga commissioners eh, na wag pumirma sa resolution. Coming from Sir... The plot Not from the thickens. government. Pressure from, Not from the government. Not from the national government. Parang nga. From any Pressure group? Any group in particular? Special interest group. Yun ang information ko. sounds like... Trouble lang tayo. Pressure, wait, so, sir, ang gulo kasi ng katabi. Pressure from a non-government entity to not sign the resolution. Is that correct? Yun ang information ko Can you make a guess? na galing sa loob. Galing sa loob ng Comelec? Galing sa loob ng Comelec. Ah, okay. Hindi. Alam mo, maliit lang yung mundo Pressure sa eh. Yes, Comelec. kaya nga eh. Yun ang alam kong reason. Kasi the reason he gave was a bit convoluted and a bit difficult to isang to ombudsman daw parse eh. through. So Well, that could also be the case, ano? Kasi kung merong ni-refer na kaso, kasi alam mo, halo-halo ito eh. May SOSI case, Omnibus Yes. Election Code. May And mind you, sell-in. yung COMELEC has prosecutorial power. Hindi ito yung as if parang NBI o Yeah. PNP yung COMELEC na nag-imbestiga, na dadaan pa sa DOJ o dadaan pa sa piskal para i-file yung kaso. COMELEC itself can file directly sa korte na parang filing of information kung ano yung kanilang findings. Kaya diretso yan sa korte eh. Pagka na-i-file yung, alam nabuo yung resolution, pwede sila mag-draft ng pinaka-parang information nila na na-establish sila yung probable cause. Diretso na sa korte yan eh. So may Basta pressure ngayon Omnibus sa Election Comelec. Code, COMELEC talagang magpo-prosecute eh. Yeah. And you know, sir, we've spoken to Chair George Garcia a number of times about the Omnibus Election Code violations, pero now it's been a bit difficult to get him. Well, now it's been a bit difficult to get him, A, and B, even back then, parang there wasn't a big urgency around this issue that they can see this through. Kasi remember when President Marcos revealed the top contractors on flood control in the Philippines, dikit-dikit na yun dun sa sa campaign contributions issue, right? And then nakusap Correct. namin Yung case ni Lubiano. For example, o sa case ni Lawrence Lubiano ng Center Waste Construction. Pero yun nga, we didn't get the sense na parang there was a big urgency on the COMELEC's part to investigate and prosecute, to be honest. Yeah, I agree. So mukhang well, we don't know if there's really a pressure, but yeah. Okay. I will have to I will clarify. Information ko yan doon sa loob. Hindi ko sinasabing validated yan. Na ang information, merong pressure. Incidentally, since I mentioned the SOSE case with the COMELEC in violation of the Omnibus Election Code, kung ninanais ko lamang na ipahamak siya, ay naghain na sana po ako ng Senate resolution calling for an inquiry in aid of legislation para ipatawag ang mga COMELEC officials upang ipaliwanag bakit masyadong delayed ang usaping ito. When the issue of Senator Marcoleta's failure to disclose his campaign contributors in his SOSE surfaced,
our dear colleague tried to clarify the matter. In fact, during his own show sa Ganang Mamamayan dated November 8, 2025, he made the following disclosure. Please watch. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na, kung tawagin, ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. But when he was issued a show cause order by the COMELEC, he tried to backtrack on his arguments by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate, as defined by the decision of the Supreme Court. I guess Senator Marcoleta and his legal team thought they were being smart by being technical about when these contributions were made. Pero nakakatawa, Mr. President, ay wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, ang sabi nga ng mga abogado. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article 211 ng Revised Penal Code dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na yon. Maliwanag sa batas na krimen sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift by reason of their office kahit walang pangako na particular act or omission sa nagbigay ng pera. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin nilalabas ng COMELEC ang resolution ng SOSI case ni Senator Marcoleta?